Pagod ka na araw-araw, pero pagdating ng sweldo, parang kulang pa rin. Parang ang dami mong effort, overtime, extra tasks, minsan trabaho pa hanggang gabi, pero hindi nagmamatch sa sahod mo. Kung ganito ang pakiramdam mo, baka may mas malalim na dahilan. Low pay, ang pinaka-top stress ng Pinoy. May global survey na ginawa ng Willis Towers Watson, tinatawag na Global Benefits Attitude Survey. At alam mo kung ano ang number one cause of stress ng Filipino workers? Low pay. Mas mataas pa kaysa work-life balance. Mas mataas pa kaysa workload. Mas stress tayo sa kakulangan ng sahod kaysa sa dami ng trabaho. At mas nakaka-frustrate, maraming employers ang hindi ito nakikita bilang top issue. So kung pakiramdam mo financial pressure ang pinakamabigat, valid yan. Overworked ka ba? Hindi lang pala long hours ang ibig sabihin ng overworked. Ayon sa research, ito ang ilang signs. Lagi kang emotionally drained, anxious o irritable ka na, feeling mo hindi ka na makaka-catch up, kahit day off, iniisip mo pa rin ang trabaho, nawawala na passion mo, hindi lang sa work, pati sa life. At kapag tuloy-tuloy yan, posibleng papunta ka na sa burnout. Underpaid ka ba? Signs na baka underpaid ka. Years na pero walang raise. Dumadami ang responsibilities mo pero sweldo same pa rin. May ka-level ka pero mas mataas sahod niya. Iwas ang manager sa salary discussion. Mataas ang turnover pero lumalaki ang profits. Minsan iniisip natin, baka kulang pa ako. Pero minsan, hindi ka ang problema. Minsan, kulang talaga ang reward para sa effort mo. Occupational burnout. Ayon sa World Health Organization, may tinatawag na occupational burnout. Ito ay may tatlong signs. Una, emotional exhaustion. Ubos ka na. Pangalawa, cynicism. Nagiging negative ka na sa trabaho. At pangatlo, reduced effectiveness. Feeling mo hindi ka na magaling. Hindi ito simpleng pagod lang. Ito ay resulta ng chronic workplace stress na hindi na-address. Kapag matagal mong tinitiis ang imbalance, may kapalit ito sa mental at physical health mo. Effort-reward imbalance. May concept na tinatawag na effort-reward imbalance. Simple lang, mataas ang effort, mababa ang reward. Effort ay oras, energy, responsibility. Reward naman ay sahod, recognition, at job security. Sa Pilipinas, maraming workers ang nakakaranas nito, lalo na sa industries na high demand pero low pay. Kapag hindi pantay ang effort at reward, doon nagsisimula ang chronic stress. Job dissatisfaction. Kapag hindi na nagmamatch ang expectations mo sa realidad ng trabaho mo, ang tawag doon, job dissatisfaction. Hindi ka na fulfilled, hindi ka na motivated, tahimik ka lang, pero internally, pagod ka na. At hindi lang ikaw ang naapektuhan. Kapag mataas ang job dissatisfaction sa isang company, bumababa productivity at performance. Kung may mga parte ng video na to na tumama sa'yo, hindi ka nag-iinarte, hindi ka demanding, hindi ka ungrateful. Ibig sabihin lang, napapagod ka na sa imbalance at karapatan mong maramdaman yon. This content is based on research tungkol sa workplace stress, burnout, job dissatisfaction, at effort-reward imbalance. Awareness ang unang hakbang. Hindi laging madaling magbago ng sitwasyon, pero minsan, ang unang kailangan mo lang marinig ay, hindi ka nag-iisa. Kung nakaka-relate ka dito, share mo sa iba. At kung gusto mo ng mas maraming ganitong real talk tungkol sa work at mental health, subscribe ka lang. Kasi minsan, ang pinakatahimik na empleyado, siya na pala ang pinakapagod.